Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 406 na bankrupt sila. Si Shirley ay hindi isang taong madalas makita ng mga tao. Bihira siyang magpakita sa publiko, at kapag ginawa niya, hindi na siya nagsalita sa press. Para sa mga tao ng Harmonfield, siya ay isang imahe ng malamig na kagandahan, isang tahimik na tagapagmana ng pamilyang Don, na ang kayamanan at kapangyarihan ay ibinubulong lamang. Pero wala pang nakarinig sa kanya na magsalita ng ganito. Matalas ang boses niya, pumuputol sa katahimikan. Mayabang. Ano bang pakialam kung bastyusan ko ang pamilya mo? At tama siya. Ang mga Dons ay isang higanti sa Harmonfield, at ang mga Miller. Sila ay wala. Ito ay tulad ng panunood ng isang tao na dinudurog ang isang bug sa ilalim ng kanilang takong. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga Miller ang buong bigat ng awtoridad ni Shirley. Hindi lang siya isang spoiled na bata. Siya ang pinuno ng Don Group, ang pinakamakapangyarihang kumpanya sa lungsod. Ang kanyang mga salita ay nagtataglay ng puwersa ng isang buong imperyo sa likod nila. Naramdaman ni Hank ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Saglit siyang natigilan. Ngunit pagkatapos, ang mga taon ng karanasan ay nakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang kalmado. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, huminga ng malalim, at humakbang pasulong. Fine, Ms. Don. Kung yan ang gusto mo, hindi ako makikipagtalo. Natigilan siya, inilipat ang tingin sa buong silid. Pero, bago ka kumilos, pakinggan mo muna ako. Baka hindi mo lubos na naiintindihan ang nangyayari dito. Maging ang lolo mo ay nakikinig sa akin bago tumalon sa conclusion, dagdag niya. Nagpalipat-lipat ang mga reporter, nasa kanya ang atensyon nila. Tumango si Hank sa kanila. Ano sa tingin niyo lahat? Nakatingin silang lahat ngayon. Nagpatuloy si Hank, nakatutok ang mga mata kay Shirley. Ms. Don, simula nang dumating ka, mabilis mong inakusahan ng mga Miller na minamaltrato si Marshall. Pero mali ang pagkakaintindi mo sa amin. Ang apo ko, si Alice, ay dating engaged kay Marshall, pero matagal na iyon. Natapos ang engagement. I've said it publicly, many times, biro lang sa amin ng lolo ni Marshall ang marriage contract na yun noong bata pa kami. It was never meant to be taken seriously. Ang tanga namin noon. Hindi pa ipinanganak sina Alice at Marshall noong ginawa namin ang deal na iyon. It was nothing but a foolish promise. Time has passed. Things have changed. That contract means nothing now. Wala talagang kapangyarihan ang lolo ni Marshall. Ilang taon na siyang nawala. At bakit ang apo ko, na may katayuan, ay magpapakasal sa isang lalaking walang pamilya o koneksyon tulad ni Marshall? Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, narinig ko na sinusundan ni Marshall si Alice, na nagiging sanhi ng gulo mula nang maputol ang pakikipag-ugnayan nila. Ngayon, ikakasal na si Alice kay Mr. Gill. At ngayon, nagpapakita si Marshall dito, galit at desperado. Sinubukan niyang itaas ang impyerno, at sa halip ay ginawa itong gulo. Gayunpaman lahat kayo ay nagsisikap na itulak si Alice at ang aking pamilya sa paligid. Iyon ay hindi makatwiran. Itinuon ni Hank ang atensyon sa kamera at tumingin ng biktima. Gusto ko lang itanong sa inyong lahat, sa harap ng lahat ng naririto, ano ba ang nagawa nating mga Miller na mali? Ang kapangyarihan ba talaga ang mahalaga? Alam ni Hank kung paano paikutin ang sitwasyon sa kanyang pabor. Mabilis niyang nilero ang biktima, umaasang mababawi ang tubig. Habang dumaraan ang mga bulong at tingin sa pagitan ng mga kilalang pamilya ng Harmonfield at ng mga nagtitipon na reporter, hinayaan niyang sumili ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Shirley, nag-aaral ka pa. Hindi mo pa naiintindihan kung paano laruin ang larong ito. Kahit na siya ay lumitaw na mahina sa harap ng mga Dons, si Hank ay hindi tanga. Alam niya kung paano gawin ang karamihan, upang ibaluktot ang presyon sa kanyang direksyon. Maaaring hawak ng mga Dons ang kapangyarihan, ngunit walang halaga ng kayamanan ang makakapagtanggol sa kanila mula sa mga opinyon ng mga tao. Pinagmasdan ni Shirley si Hank, ang kanyang ekspresyon ay lumalamig sa bawat lumilipas na sandali. Desperasyon ang kinakapitan ng mga desperado, naisip niya, na hindi nabighani sa kanyang mga dula.
Huminga ng malalim si Hank at bumantong hininga. Ginagampanan niya ang kanyang bahagi. Ms. Don, panimula niya, panay ang boses, now that you know the truth, don't you think it's time to apologize to Alice? Halos hindi na lumabas sa bibig niya ang mga salita nang umalangaw-ngaw ang isang malakas na sampal. Napaatras si Hank, dahil sa lakas ng suntok ni Drake, nawalan siya ng balanse. Humihingi ng tawad sa walang kwentang spawn mo. Ungol ni Drake. Nawala ka na ba sa isip mo? Matalim at malamig ang mga mata ni Drake habang patuloy na tumutulo ang boses nito sa paghamak, Hank, don't think you can fool us. You're making a big mistake. I'm here to make sure Mr. Ortega gets his due, sabi ni Drake, mababa ang tono at mapanganib. Your spawn. He's not even worth Mr. Ortega, time, dumura niya. Walang kahihiyan ng buong pamilya. Mr. Ortega cut all ties with you trash a long time ago, yet you keep pushing him. Ano tayo, tinadtad na atay. Dumadagandong ang boses ni Drake sa silid, ngayon, sa harap ng pinakagusto ni Harm Anfield, sisiguraduhin kong matututunan mo ang iyong lugar. Lumingon si Drake kay Marshall, bahagyang yumuko. Mr. Ortega, maaari ko bang sirain ang mga Miller ngayon? Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Marshall. Gawin mo ang gusto mo. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang silid. Ramdam na ramdam ang galit ni Drake, isang bagyong handang basagin. Ang kanyang presensya ay tila nag-freeze ng hangin, at lahat ay naramdaman ang bigat nito. Natigilan si Hank, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Hindi niya akalain na gagawin ni Drake ang ganitong matinding aksyon. Carlos. Tumahol si Drake, naningkit ang mga mata sa galit. Gamitin ang buong kapangyarihan ng mga Don para durugan ang lahat ng mayroon ang mga Miller. Gusto kong sirain sila. Si Carlos, mabilis gaya ng dati, ay kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng hindi nawawala. Oo, Mr. Don Sr. Napaluhod si Hank, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Tinitigan niya si Drake, na tila isang mandaragit na handang sumunggab, at napagtanto kung gaano pa rin kalakas ang hawak ng mga Dons. Ito na kaya ang katapusan ng Millers. Hindi, tumanggi si Hank na tanggapin ito. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagbuo ng mga Miller mula sa wala. Ipinaglaban niya ang lahat, at hindi niya makikitang gumuho ito sa kamay ng mga Dons. Sa isang ungol, pinilit ni Hank na tumayo, nagbabantang tumulo ang mga luha habang humarap sa mga reporter. Ginagamit ng mga Dons ang kanilang kapangyarihan para sirain tayo, at hindi ako tatayo at hahayaan itong mangyari. Sigaw niya. Kabanata 407 mga mapanirang salita. Ang mga batang tagapagmana at mga anak na babae ng pinakamayayamang pamilya ng Harm Anfield ay nanunood mula sa gilid, dilat ang mga mata at tikom ang bibig. Wala sa kanila ang nang-ahas na magsalita laban sa mga Dons. Ngunit ang pagpapakita ng emosyon ni Hank ay sapat na upang sila ay mag-alinlangan, isang kurap ng pakikiramay na pumupukaw sa loob nila. Ang mga mamamahayag, na laging nakaabang sa susunod na malaking kwento, ay lubos na sinamantala. Nag-flash ang kanilang mga kamera, kinukunan ang bawat luha at desperadong pakiusap ni Hank. Ang kanyang mga salita ay mabilis na kumalat sa buong lungsod, live sa bawat screen. Hindi nagtagal, sumabog ang online world. Ang mga nakakita lamang ng sandali, hindi ang buong kwento, ay bumahasa. Mga komento. Kawawang Mr. Miller. Paanong ang isang kaedad niya ay dumaranas ng ganoong sakit? What did you expect? The strong always win. The Dons have the power, they always get their way. Si Drake na mismo ang nagsabi. Crush niya sila ngayon. Anong magagawa ng kahit sino? But this is too much. The Dons are cruel and cold. This is not how anyone should behave. Dapat may pumipigil sa kanila. Walang dapat makawala sa karahasang ito. Ang mga komento ay itinatago. Mas mabilis na kumalat ang con outrage kaysa wildfire. Pinanood ni Hank ang lahat ng ito. Ang galit ng karamihan ay parang tubig, at alam niya kung paano gamitin ito. Diniinan niya, naramdaman ang bigat ng suporta nila. Habang lumalakas siya, mas lalong pumapabor sa kanya ang sentimiento ng karamihan.
Kung pananatilihin ito ng publiko, maaaring gumuho ang imperyo ng Don sa ilalim ng presyon. Pero hindi naghintay si Drake para timbangin ng mundo. Ang kanyang galit ay bagyo na, handa ng sumabog. Mabilis na humakbang si Vera, matalim ang tingin sa kanyang mga mata. Hank, nagkakamali ka. Itong Villa 1 kay Marshall talaga. Ang mga salita ni Vera ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga kamera. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Lumapit sa akin si Alice ilang araw na ang nakakaraan, humihingi ng tulong para mahiram ang Villa 1, simula ni Vera. Sinabi ko sa kanya na kay Marshall iyon, pero kahit anong pilit kong ipaliwanag, hindi siya maniniwala sa akin. Tinulungan kitang makuha ang Villa, pero ginawa ko ito nang hindi sinasabi kay Marshall. Hindi pumunta si Marshall ngayon dito para manggulo sa engagement niyo, patuloy ni Vera. Nandito siya dahil dinadala siya ng kaibigan ni Mr. Carson ng 2 Thracian Mastiff. Kaya naman siya nagpakita. Sumirit si Alice, nanliit ang mga mata sa galit. Vera, paano mo nagawa? Nginisya niya. Magka-close daw tayo, pero heto ka, pinagtatanggol mo si Marshall. Binabayaran ka niya para sabihin lahat ng ito. Magkano ang sinuhol niya sa iyo? Gusto kong malaman, magkano? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Vera, umiling-iling. Alice, sa totoo lang hindi ko na alam ang nangyayari. Ganito ka ba katanga, o ako lang ang bulag? Si Marshall ang isang lalaking iginagalang ko higit sa lahat. Kung hindi ko naisip na hindi ako karapat-dapat sa kanya, matagal ko na siyang sinubukang ligawan. Palagi mo siyang sinisiraan, tinatawag siyang walang kwenta. At gayon paman, masyado kang bulag para makita kung ano ang nasa harapan mo. Tumingin ka sa paligid, Alice. Ang pinakamatalino, pinakarespetado, at pinakamagagandang babae sa Harmonfield MS West at MS Don wala silang ipinakita sa kanya kundi respeto. Paano ka, sa lahat ng tinatawag mong katayuan, may lakas ng loob na tingnan siya? Paulit-ulit mo na siyang sinisiraan. Naliligaw ka na ba talaga para hindi mo makita kung gaano ka katanga? Alice, deep down, you must know the truth. But you refuse to admit it. Napaniwala mo ang sarili mo na hinding-hindi magiging ganoon kagaling ang lalaking tinanggihan mo. At ang mas malala pa, natatakot ka na siya talaga. Hindi mo kayang makitang mas mataas si Marshall kaysa sa iyo. Gusto mo siyang mabaygo. Gusto mo siyang madapa, para mapanindigan mo siya, tingnan mo siya, kutsain, kawan siya kahit anong pakiramdam na superior. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang kalunos-lunos na pantasya sa iyo. Isip. Si Marshall ang lalaking hindi mo maaabot. Lagi mong sinasabi na wala siya sa level mo. And you were right. Ang kanyang antas ay lampas sa iyong wildest imagination. Sa tuwing may nakikita kang maganda sa kanya, galit ka lang. Tapos na. Iniisip mo pa rin na nahuhumaling siya sa iyo, hindi ba? Nagpatuloy si Vera. Tumingin ka sa paligid. Yung mga babaeng malapit kay Marshall wala sa kanila ang katulad mo. Mas magaling sila. Hindi tanga si Marshall. Hindi siya nahuhumaling sa iyo, at gayon paman, umaarte ka na hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Nakakatawa. You don't get it, Alice. Marshall don't even care enough about you or your family to away with you. You're too blind to see it. Hindi ko na matiis. Si Marshall ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Walang sino man ang tapos. Noong tinulungan kitang manghiram ng Villa, may gusto akong makita, si Marshall ang lalaking hinding-hindi mo makukuha. So stop thinking you're above him. You and your family. None of it matters to him. Gusto ko si Marshall. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kanya, pero habang buhay ko siyang susundan. Mas gugustuhin ko pang walang titulo, walang pag-angkin kaysa mabuhay nang wala siya. Isang tawa ang naputol ni Alice noon. Ito ay hindi isa sa kagalakan. Ito ay ligaw, baliw, puno ng galit at mas maitim. Vera, I've treated you like my closest friend. But I guess that ends now. Since you've decided to say all that, sasabihin ko na lang kung ano ang nasa isip ko. Napakurap si Vera, nalilito. Alice, anong pinagsasabi mo? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Ito.
Mapait na ngiti ang mga labi ni Alice. Oh, gagawin ko. Yung villa na hiniram mo. Hindi kay Marshall. Pag-aari ng iba. Isang taong makapangyarihan, isang taong nananatiling nakatago sa mga anino. You've been his kept woman, right? That's the only way you could have got your hands on such a expensive place. Isang kolektibong hingal ang bumalot sa karamihan. Ang mga kamera mula sa bawat network ng balita ay nakatuon kay Vera. Parang kulog ang mga salita. Ang babae na namuno sa Silva Group, ang isa na umakyat sa tuktok na may gilas at alindog, ay ngayon ang target ng mga akusasyon. May asawa. Walang sino man ang naghinala dito, hindi sa kanyang makantab na panlabas, sa kanyang mabangis na ambisyon. Ngunit ngayon ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Nakuha ni Vera ang kontrol sa Silva Group ng may kagulat-gulat na bilis. Sa loob lamang ng isang buwan, ang Silva Group ay naging isang puwersa na dapat isaalang-alang sa Harmon Field. Isa lang bang maskara ang lahat? Ang kapangyarihan, ang kagandahan, ang biyaya ay nagtatago lamang ng isang bagay na mas madilim. Nasa tabi ang mga broadcaster sa bawat network. Kabanata 407 mga mapanirang salita. Ang mga batang tagapagmana at mga anak na babae ng pinakamayayamang pamilya ng Harmon Field ay nanunood mula sa gilid, dilat ang mga mata at tikom ang bibig. Wala sa kanila ang nang-ahas na magsalita laban sa mga dons. Ngunit ang pagpapakita ng emosyon ni Hank ay sapat na upang sila ay mag-alinlangan, isang kurap ng pakikiramay na pumupukaw sa loob nila. Ang mga mamamahayag, na laging nakaabang sa susunod na malaking kwento, ay lubos na sinamantala. Nag-flash ang kanilang mga kamera, kinukunan ang bawat luha at desperadong pakiusap ni Hank. Ang kanyang mga salita ay mabilis na kumalat sa buong lungsod, live sa bawat screen. Hindi nagtagal, sumabog ang online world. Ang mga nakakita lamang ng sandali, hindi ang buong kwento, ay bumahasa. Mga komento. Kawawang Mr. Miller. Paanong ang isang kaedad niya ay dumaranas ng ganoong sakit? What did you expect? The strong always win. The dons have the power, they always get their way. Si Drake na mismo ang nagsabi. Crush niya sila ngayon. Anong magagawa ng kahit sino? But this is too much. The dons are cruel and cold. This is not how anyone should behave. Dapat may pumipigil sa kanila. Walang dapat makawala sa karahasang ito. Ang mga komento ay itinatago. Mas mabilis na kumalat ang con outrage kaysa wildfire. Pinanood ni Hank ang lahat ng ito. Ang galit ng karamihan ay parang tubig, at alam niya kung paano gamitin ito. Diniinan niya, naramdaman ang bigat ng suporta nila. Habang lumalakas siya, mas lalong pumapabor sa kanya ang sentimiento ng karamihan. Kung pananatilihin ito ng publiko, maaaring gumuho ang imperyo ng Don sa ilalim ng presyon. Pero hindi naghintay si Drake para timbangin ng mundo. Ang kanyang galit ay bagyo na, handa nang sumabog. Mabilis na humakbang si Vera, matalim ang tingin sa kanyang mga mata. Hank, nagkakamali ka. Itong Villa 1 kay Marshall talaga. Ang mga salita ni Vera ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga kamera. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Lumapit sa akin si Alice ilang araw na ang nakakaraan, humihingi ng tulong para mahiram ang Villa 1, simula ni Vera. Sinabi ko sa kanya na kay Marshall iyon, pero kahit anong pilit kong ipaliwanag, hindi siya maniniwala sa akin. Tinulungan kitang makuha ang Villa, pero ginawa ko ito nang hindi sinasabi kay Marshall. Hindi pumunta si Marshall ngayon dito para manggulo sa engagement niyo, patuloy ni Vera. Nandito siya dahil dinadala siya ng kaibigan ni Mr. Carson ng 2 Thracian Mastiff. Kaya naman siya nagpakita. Sumirit si Alice, nanliit ang mga mata sa galit. Vera, paano mo nagawa? Nginisyon niya. Magka-close daw tayo, pero heto ka, pinagtatanggol mo si Marshall. Binabayaran ka niya para sabihin lahat ng ito. Magkano ang sinuhol niya sa iyo? Gusto kong malaman, magkano? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Vera, umiling-iling. Alice, sa totoo lang hindi ko na alam ang nangyayari. Ganito ka ba katanga, o ako lang ang bulag? Si Marshall ang isang lalaking iginagalang ko higit sa lahat.
Kung hindi ko naisip na hindi ako karapat-dapat sa kanya, matagal ko na siyang sinubukang ligawan. Palagi mo siyang sinisiraan, tinatawag siyang walang kwenta. At gayon paman, masyado kang bulag para makita kung ano ang nasa harapan mo. Tumingin ka sa paligid, Alice. Ang pinakamatalino, pinakarespetado, at pinakamagagandang babae sa Harmonfield MS West at MS Don wala silang ipinakita sa kanya kundi respeto. Paano ka, sa lahat ng tinatawag mong katayuan, may lakas ng loob na tingnan siya? Paulit-ulit mo na siyang sinisiraan. Naliligaw ka na ba talaga para hindi mo makita kung gaano ka katanga? Alice, deep down, you must know the truth. But you refuse to admit it. Napaniwala mo ang sarili mo na hinding-hindi magiging ganoon kagaling ang lalaking tinanggihan mo. At ang mas malala pa, natatakot ka na siya talaga. Hindi mo kayang makitang mas mataas si Marshall kaysa sa iyo. Gusto mo siyang mabaigo. Gusto mo siyang madapa, para mapanindigan mo siya, tingnan mo siya, kutsain, kawan siya kahit anong pakiramdam na superior. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang kalunos-lunos na pantasya sa iyo. Isip. Si Marshall ang lalaking hindi mo maaabot. Lagi mong sinasabi na wala siya sa level mo. And you were right. Ang kanyang antas ay lampas sa iyong wildest imagination. Sa tuwing may nakikita kang maganda sa kanya, galit ka lang. Tapos na. Iniisip mo pa rin na nahuhumaling siya sa iyo, hindi ba? Nagpatuloy si Vera. Tumingin ka sa paligid. Yung mga babaeng malapit kay Marshall wala sa kanila ang katulad mo. Mas magaling sila. Hindi tanga si Marshall. Hindi siya nahuhumaling sa iyo, at gayon paman, umaarte ka na hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Nakakatawa. You don't get it, Alice. Marshall don't even care enough about you or your family to away with you. You're too blind to see it. Hindi ko na matiis. Si Marshall ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Walang sino man ang tapos. Noong tinulungan kitang manghiram ng villa, may gusto akong makita, si Marshall ang lalaking hinding-hindi mo makukuha. So stop thinking you're above him. You and your family. None of it matters to him. Gusto ko si Marshall. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kanya, pero habang buhay ko siyang susundan. Mas gugustuhin ko pang walang titulo, walang pag-angkin kaysa mabuhay nang wala siya. Isang tawa ang naputol ni Alice noon. Ito ay hindi isa sa kagalakan. Ito ay ligaw, baliw, puno ng galit at mas maitim. Vera, I've treated you like my closest friend. But I guess that ends now. Since you've decided to say all that, sasabihin ko na lang kung ano ang nasa isip ko. Napakurap si Vera, nalilito. Alice, anong pinagsasabi mo? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Ito. Mapait na ngiti ang mga labi ni Alice. Oh, gagawin ko. Yung villa na hiniram mo. Hindi kay Marshall. Pag-aari ng iba. Isang taong makapangyarihan, isang taong nananatiling nakatago sa mga anino. You've been his kept woman, right? That's the only way you could have got your hands on such a expensive place. Isang kolektibong hingal ang bumalot sa karamihan. Ang mga kamera mula sa bawat network ng balita ay nakatuon kay Vera. Parang kulog ang mga salita. Ang babae na namuno sa Silva Group, ang isa na umakyat sa tuktok na may gilas at alindog, ay ngayon ang target ng mga akusasyon. May asawa. Walang sino man ang naghinala dito, hindi sa kanyang makantab na panlabas, sa kanyang mabangis na ambisyon. Ngunit ngayon ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Nakuha ni Vera ang kontrol sa Silva Group ng may kagulat-gulat na bilis. Sa loob lamang ng isang buwan, ang Silva Group ay naging isang puwersa na dapat isaalang-alang sa Harmonfield. Isa lang bang maskara ang lahat? Ang kapangyarihan, ang kagandahan, ang biyaya ay nagtatago lamang ng isang bagay na mas madilim. Nasa tabi ang mga broadcaster sa bawat network. Kabanata 408 How dare you? Ang mga broadcaster sa bawat network ay nasa tabi ng kanilang sarili sa pananabik. Ang seremonya ng pakikipag-ugnayan ng mga Miller ay naging isang kayamanan ng mga lihim. Ang bilang ng mga manunood ay tumaas na parang isang napakalaking apoy, na sinira ang lahat ng mga record.
Hindi lang nila inilantad ang maluho, bukod tanging Villawan sa tuktok ng bundok, ngunit nakuha rin nila ang mga mukha ng ilan sa mga pinakamagagandang babae ng Harmonfield, lahat ay nahuli sa isang palabas na parang isang labanan kaysa isang selebrasyon. Ngunit ang totoong drama ay lumaganap ng live. Si Drake, na hindi nagpipigil, ay umakyat sa entablado at ganap na winasak ang reputasyon ng mga Miller sa harap ng buong mundo. Habang umiiyak si Hank, ipinahayag ang kanyang galit sa kalupitan na kinailangang tiisin ng mga Miller, isang bomba ang bumagsak. Si Vera, ang glamorous na pinuno ng Silva Group, ay biglang napabalitang manliligaw ng isang makapangyarihang tao sa likod ng mga eksena ng Villawan. Habang naka-zoom in sa kanya ang mga kamera, bulungan at itinuro si Vera ng mga mayayamang tagapagmana at mga sosyalista. Nangingilid ang luha niya. Tumingin siya kay Marshall, sinusubukang pakalmayin ang sarili. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, sabi niya, matatag ang boses. Ipinilig ni Marshall ang kanyang ulo, tulad ng siya ay nalilito. Tumibok ang puso ni Vera. Nilingan niya si Alice, nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib. I never imagined you could go this far, sabi niya, nanginginig ang boses. Kahit anong pagkakamali ko, hinding-hindi ako lulubog ng ganoon kababa. Tumawa si Alice, malupit at matalim. Naku, Vera, lalo mo lang hinuhukay ang sarili mo. Villawan's been here for years. May nakakita na ba sa may-ari? She scoffed. Pero kahit papaano, nagawa mong hiramin ito ng walang kahirap-hirap. Ito ay malinaw na ang may-ari ay dapat na isang taong hindi ka panipaniwalang makapangyarihan, ngunit gusto mong paniwalaan namin na ito ay kay Marshall. Panunuya ni Alice. Kung oo, bakit hindi niya sinabi sa akin nang dumating siya sa pamilya ko na may hawak na engagement ring? Nag-init ang ulo ni Vera. She managed a bitter laugh. Alice, maniniwala ka ba sa akin? Binaril niya. Hindi ka naniwala sa akin noong huling pagkakataon, kahit na nakatayo ka sa tapat ng villa. Kaya huwag mo akong sisihin sa iyong pagkabulag. Nilingan ni Alice si Raymond. Mr. Hampton, tawag niya, itinuro siya. Alam mo naman ang totoo, di ba? Pag-aari ba talaga ng isang hidden big shot ang Villawan? Isang tuyong tawa ang ibinigay ni Raymond, halatang hindi komportable. Alice, oras na para magising ka. Hindi si Mr. Ortega. Akala mo siya na. Matagal ko nang gustong mapalapit sa kanya, pero hindi ko magawa. Wala lang ako sa mundo niya. Ngunit ikaw nasa iyo ang lahat. Nandyan ka mismo, at itinapon mo ito. Sinira mo ang isang bagay na maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. MS Don, MS West, at Mr. Riger, lahat sila ay may higit na kapangyarihan kaysa sa iyong napanaginipan. Hindi nila kinukutya si Mr. Ortega. Iginagalang nila siya. Sa tingin mo ba mga tanga sila? Siguro ikaw yung sobrang puno ng sarili mo. Masyadong proud. Naisip mo na ba yun? Kung tungkol sa Villa, hindi ko masabi kung sa kanya yun. Pero alam ko na ito, Vera would never sell herself for power or riches. Dumilim ang mukha ni Zachary, naningkit ang mga mata. Raymond, you're supposed to be my friend. How could you side with them? Nagkibit balikat si Raymond, napawi ang ngiti niya. Zachary, I've said all I can. I'm not trying to make anyone right or wrong. Pero sana pag-isipan mo ang ginagawa mo. Tandaan mo kung saan tayo nanggaling. Dim Eri. Pinunasan ni Alice ang isang luha sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na galit. So, ngayong kasama na nina Shirley at Daphne si Marshall, sa tingin mo ay makakasama mo akong lahat at ang Millers. Fine. Let's make it clear. Kung mapatunayan ni Marshall na kanya talaga ang Villawan, yuyuko ako dito at hihingi ng tawad sa lahat ng nasa Harmonfield. Marshall, may lakas ka ba? At ikaw, Shirley, kung hindi kay Marshall ang Villa na iyon, bakit sasalakayin ang mga Miller? Wala kang dahilan. Wala. Kung magpapatuloy ka, sasabihin ng mga tao na bully lang ang mga Dons. Ginagamit ang kanilang kapangyarihan para durugan ang mahihina. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Marshall. Mr. Ortega, magalang ang boses ni Logan. Nandito na ang mga trainer na may mga mastiff. Dapat ba natin silang dalhin sa Villawan ngayon?
Tumingin-tingin si Marshall sa kaguluhan sa kwarto, sa kabahagyang tumango, kahit nakasimangot siya. Oo, ipadala mo sila. Ngumuso si Alice, puno ng pangungutya ang mga mata. So, ngayon nakikipaglaro ka sa amin. Sa tingin mo mapapatunayan mo na pagmamayari mo ang villa na iyon. Sumulyap si Marshall sa kanya, ang boses nito ay makinis at nanunuya, wala akong kailangang patunayan sa iyo. At kung ginawa ko, bakit ako magdadalawang isip? Ang tawa ni Alice ay mapait, ang kanyang mga salita ay matalim na parang kutsilyo. Marshall, sa tingin mo ay niloko mo ang lahat. Ang mga Miller ay hindi kasing tanga gaya ng iniisip mo. Ginamit mo ang iyong mga pakulo para manalo sa mga Dons at niloko mo pa si Daphne, dumura niya. Shirley, Daphne, kahit si Vera, maaaring mukhang matalino sila, pero pagdating sa relasyon, mga tanga lang. Sa tingin mo magagamit mo lang ang mga ito at ang kinan mong maharlika ka. Panunuya niya. Lumaki ang silid, umutot sa pagitan ni na Marshall, Shirley, at Daphne, lahat ay may lumalaking hinala. Emosyonal ang mga babae, makamandag ang boses ni Alice. Ginamit mo sila. Nakuha mo na ang gusto mo, tapos ano? Sa tingin mo, nakakaklase ka. Nang walang babala, Robbie. Napabuntong hininga ang silid. Napabalikwas si Alice, may galit. Inilabas ang kamay, sinampal si Alice sa mukha ng isang matalim na bitak. Check na namumula habang nakatitig sa hindi makapaniwala. Malamig ang mukha ni Marshall, nag-aapoy ang mga mata. Sa tingin mo ay hindi kita pinapansin dahil natatakot ako sa iyo. Ikaw, isang madungis na babae na tulad mo, ay walang karapatang magsalita tungkol sa akin. Zachary. Siya. Sinaktan niya ako. Sigaw ni Alice, idiniin ng kanyang kamay ang lumalaking pasa sa kanyang pisngi. Sumiklab ang galit ni Zachary. Nanlaki ang mga mata niya sa galit habang humaharurot patungo kay Marshall, tumataas ang boses, nakakaawa ka, walang kwentang lalaki. Hinahampas mo ang isang babae sa harap ng lahat ng tao dito sa Harmonfield. Ako, bago pa siya makapagsalita, inabot ni Marshall, hinawakan si Zachary sa buhok at hinayla siya pababa. Sa isang matalim na galaw, itinulak niya ang ulo ni Zachary sa malapit na planter ng bato. Akala ko aalis kayong lahat ng tahimik pagkatapos ng seremonya. Pero masyado na kayong lumayo. Akala mo talaga wala akong gagawin. Kabanata 409 na Which is It? Ang pulutong ng mga piling pamilya mula sa Harmonfield at ang mga live streamer ay pula habang tinatahak nila ang Team Strike kapwa sina Alice at Zachary. Lahat ng mata ay nasa kanya ngayon, ngunit hindi pa siya gaanong nagsasalita. Habang umaalingaw sa hangin ang mga akusasyon ng mga Miller, marami ang nagsimulang magtaka kung totoo ba ang mga ito. Kung talagang kanya ang Villa 1, bakit hindi niya agad pinaalis ang mga ito? Bakit hinahayaan nilang kutsain at pababain siya ng paulit-ulit? Ngunit habang nakatayo doon si Marshall, isang malamig at namumunong presensya ang pumuno sa espasyo. Ang shift sa kwarto noon. Instant. Hindi ito ang pag-uugali ng isang tao na maaaring itulak sa paligid. Ito ang hangin ng isang taong nag-utos sa silid ng walang sabi-sabi. Totoo kaya ito? Si Marshall ba talaga ang mailap, misteryosong bilyonaryo na ibinulong ng mga tao? Binasag ng boses ni Don ang katahimikan, "How dare you hit my son?" Siya stormed pasulong, ang kanyang asawa, Melina Coral, sa kanyang tabi. Ngunit bago pa niya maabot si Marshall, may lumitaw na figure sa di kalayuan, na nakatawag sa kanyang atensyon. Napaawang ang bibig ni Don nang makita kung sino iyon. Pumasok si Carson, na sinundan ng dalawang trainer at dalawang higanteng Thracian Mastiff. Mr. Ortega, natatawang tawag ni Carson, "I should have known. Ikaw ang may-ari ng Villa 1. Isang maliit na nakakatuwang ngiti ang ibinigay ni Marshall. Hindi ako masyadong nag-stay dito. Kinawayan ito ni Carson. Tinuro niya ang Mastiff. Ito ay mga purebred Thracian Mastiff. Ang isang kaibigan ko ay gumastos ng halos 500 milyon sa pagbili ng mga ito. Sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Pag-aari sila ng isang Mastiff collector sa Otrinia, ngunit kahit papaano nakuha ng mga kaibigan ko ang mga kamay niya.
Nagbulungan ang mga tao sa gulat. Kalahating bilyon para sa 2 aso. Ito ay isang kilos na nagsasalita ng mga volume. Pagkatapos ay bumungad sa kanila. Kung sino man ang lalaking ito, isa siyang mas makapangyarihan kaysa kay Carson. Sinenyasan ni Carson ang 2 dayuhang kasama niya. Ito ang mga nangungunang tagapagsanay sa mundo para sa mga Mastiff ng Thracian. Sa isang linggo, magiging ganap na tapat sa iyo ang mga asong ito. Yumuko ang mga trainer kay Marshall. Nilingan ni Carson ang gulo sa bakuran. Anong nangyari dito? Tanong niya na nanlaki ang mga mata sa gulat. Nakatayo si Don nang hindi gumagalaw, napatikom ang kanyang bibig nang bumungad sa kanya ang eksena. Lahat ng galit na dinala niya sa sandaling iyon ay naubos, iniwan siya sa nakatulala na katahimikan. Nagkaroon ng kahulugan ng lahat ngayon. Si Marshall Ortega ay binigyan siya ni Carson ng 2 bihirang Mastiff, na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Sinira nina Drake at Shirley ang mga Miller para kay Marshall. Si Daphne ay nanumpa na lipulin ang buong pamilya Miller. Isa lang ang ibig nilang sabihin. Ibig sabihin, si Marshall ang tunay na kapangyarihan sa Harmonfield, ang pinagbulungan ng lahat. Ang mga alingaw-ngaw mula kahapon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, ang mga Hamilton at ang Landers ay nabura sa piging ng mga Wright. Lahat ng iyon ay kagagawan ni Marshall. Kaya siya iyon. Tama si Vera noon pa man. Ang mga Miller ay naging bulag. Hinayaan nila ang kanilang tanging tiyan makawala. Ito ang kanilang tiket sa kadakilaan, at itinapon nila ito sa basurahan. At halos kaladkarin nila ang gills sa iisang gulo. Tumayo si Don, basang-basa sa pawis, tumatakbo ang isip. Mr. Ortega, saan dapat pumunta ang mga Mastiff? Tanong ni Carson. Sumenya si Marshall patungo sa timog kanlurang sulok ng villa. Ilagay mo sila sa likod bahay. May pool, golf course, at ilang pasilidad ng aso. Hayaan ang mga tagapagsanay na pumili ng pinakamahusay na lugar. Kapag nagawa na nila, kung kailangan mo ng anupaman, aayusin ko ito. Vera, ang leopard print access card, pakiusap. Agad naman itong kinuha ni Vera. Bubuksan ko na ang pinto. Binal-ika niya ng matalim na tingin si Alice bago sumunod kay Carson patungo sa timog kanlurang pintuan. Tumibok ang puso ni Alice habang pinagmamasdan silang umalis. Posible ba ito? Nagkamali kaya siya? Si Marshall kaya talaga ang misteryosong big shot? Tahimik na naghihintay ang karamihan, ang bawat mata ay nakatutok sa pintuan. Pareho silang nag-iisip, ito ba ang tahanan ni Marshall? Humakbang si Vera, hawak-hawak ang card. Sinulyapan niya si Alice, matalas ang boses, tingnan mong mabuti, Alice. Makikita mo kung ito ba talaga ang bahay ni Marshall. Inilagay niya ang leopard print card sa makina sa tabi ng pinto. Isang malalim, mekanikal na ugong ang pumuno sa hangin. Pero walang nangyari. Nanatiling nakasara ang pinto. Napakurap si Vera, lalong lumaki ang pagkalito niya. Sinulyapan niya ang camera sa itaas nila, pagkatapos ay bumalik sa pinto. Pagkatapos, nang walang babala, isang malakas, matinis na alarma ang umalangaw-ngaw mula sa camera. Babala. Natukoy ang hindi autorisadong pag-access. Umalis ka agad. Kung hindi mo gagawin, magti-trigger ang system ng mataas na boltahe. Mabilis na umatras si Vera, lumayo nang hindi bababa sa 7 talampakan. Huminto agad ang alarm sa ginawa niya. Tumawa si Alice, isang mapanuksong tunog na umalangaw-ngaw sa hangin. Vera, mukhang nasira lang ang kwento mo. Ha ha ha. Kung ito talaga ang lugar ni Marshall, I'll eat my words. Natigilan si Vera, namumutla ang mukha sa pagkalito. Lumingon siya kay Marshall. Anong nangyayari? Bakit hindi bumukas ang pinto? Si Carson, na parang naguguluhan, ay tumingin kay Marshall. Hindi siya makapaniwala na gagamitin ni Marshall ang villa bilang show-off. Bumaling siya sa leopard print card sa kanyang kamay, hindi pa rin sigurado. Mr. Ortega, hindi ka ba nakapunta sa likod kanina? Umiling si Marshall, kalmado ang ekspresyon. Hindi pa. Napakalaki ng lugar, at hindi ako nagkaroon ng dahilan para bumalik doon. Hindi pa nabubuksan ang pintong iyon. Isang tawa na naman ang pinakawalan ni Alice.
Oo, tama. Sarkastikong sabi niya. Hindi ka makapasok sa unang pinto, kaya paano mo malalampasan ang pangalawa? Lahat ng mata ay napalingon kay Marshall, malinaw na nakasulat sa kanilang mga mukha ang kanilang pagdududa. Kung hindi man lang siya makapasok sa kanyang sariling bakuran, ito ba talaga ang kanyang tahanan? Kinuha muli ni Marshall ang leopard print na access card, ini-slide ito sa makina. Sa pagkakataong ito, nanatiling tahimik ang makina, ayaw pa ring tumugon. Tumangala siya sa camera, nagsalubong ang mga kilay. Pagkatapos, minsan pa, tumunog ang alarm. Natahimik ang mga tao, ang lahat ay nakatingin kay Marshall, naghihintay sa susunod niyang gagawin. Magbubukas na kaya ang pinto? Sa kanya kaya ang villa na ito? Kabanata 410 siya ang lalaki. Dumagundong ang hangin sa ugong ng sistema ng seguridad, at biglang, isang maliwanag, makulay na sinag ang bumaril mula sa magarbong pinto, na nakapalibot kay Marshall ng lubusan. Marshall, lumipat ka. Sigaw ni Vera, nagmamadaling lumapit sa kanya. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa sinag, napabalikwas siya, ang pagkabigla ng static na kuryente ay nagpatisod sa kanya. Nagulat ang mga tao. Muling tumunog ang alarma, ang matalim na tunog nito ay pumutol sa tensyon. Ha! Marshall, sayo ba talaga ang lugar na ito? Ngumisi si Alice, pinunasan ang dugo sa kanyang labi na may mapanuksong ngiti. Kung sayo, bakit hindi mo man lang buksan ang pinto sa likod? Nginisyo niya. Let me guess, she added. Nakalimutan mo ang iyong access card, tama? Humakbang si Hank, nabaluktot ang mukha sa galit. Ang mga kamera ay lumiligid, nakakakuha ng bawat sandali. Nakita niyo ba yan? Hindi kanya ang lugar na ito. Nagtatago siya ng sama ng loob laban sa mga Miller simula noong natapos namin ang engagement, at ngayon sinisira niya ang kasal ng apo ko kay Zachary. Harmonfield, saan tayo nagkamali? Sabihin mo sa akin. Puno ng galit ang boses niya. Napakalalim ng galit ni Marshall sa amin, nawala siya at ginawa niyang mga kaaway ang bawat malaking pamilya sa bayan. At ngayon, dinudurog ng pamilyang Don ang aming mga negosyo. Sinasabi ng aking mga ulat na ang aming mga negosyo ay mabilis na lumiliit. Nasaan ang hustisya dyan? Ang mga live stream ay sumabog sa mga komento sa real time. Pandaraya si Marshall. Paanong ang isang tulad niya ay nagmamay-ari ng Villa 1 Nanogram Donspire Heights? No way. Ang villa ay nasa ilalim ng konstruksyon sa loob ng maraming taon, na may mga alingaw tungkol sa mga pinagmulan nito. May mga nagsabing ito ay itinayo ng isang misteryosong figure, isang opisyal mula sa isang lihim na paksayo ng gobyerno. Ang iba ay nagsabing ito ay pinondohan ng isang makapangyarihang warlord. Isang bagay ang malinaw, ang may-ari ng villa ay isang taong hindi mahipo, isang taong ang kayamanan at impluwensya ay maaaring humubog sa mundo. Walang paraan na ang isang binata na halos wala sa edad na 20 ay magiging taong iyon. Kung hindi makapangyarihan si Marshall, paano mahuhulog sa kanya ang dalawa sa pinakamagagandang babae ni Harmonfield, sina Daphne at Shirley? Paano kayang panindigan siya ni Drake, handang sirain ang pangalan niya? At paanong si MS Silva, ang bagong pinuno ng Silva Group, ay magpapababa ng sarili upang sundan si Marshall nang hindi nababahala tungkol sa mga titulo o pagkilala? Ano ang dapat kong gawin sa inyo? Nilinaw na ni Alice. Si Marshall ay isang sinungaling, isang dalubhasa sa panlilinlang na naghahanap lamang ng kayamanan at kapangyarihan. Gusto siya ng mga lalaki gwapo, kaakit-akit marunong magmanipula ng babae. Alam nila kung paano sila akitin, lalo na ang mga ipinanganak sa yaman, kanlungan mula sa mundo. And women like Shirley. They lost himself in love. Para bang nagsasara ang isip nila, every time. Wala akong bibilhin nito. Kung si Marshall talaga ang may-ari ng Villa 1, kung siya ang misteryosong figurang ito na pinagbulungan ng lahat, paano niya kayang buksan ang sarili niyang pinto? Nag-zoom in kay Marshall ang mga kamera mula sa 12-dosenang mga live streaming site. Isang baha ng kulay na liwanag ang pumaligid sa kanya, na bumabalot sa kanyang anyo sa isang makinang na display. Ang mga tao, na mabilis na humatol, ay tumahimik.
Ang nakita nila sa harapan nila ay isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Ang mga kulay ay mayaman, halos hindi sa mundo. Sa loob ng liwanag, ang isang golden dragon emblem ay tila dumausdas, umiikot sa mga sinag na may walang kahirap-hirap na biyaya, humihinga ng ambon habang ito ay gumagalaw. Si Marshall ay nakatayo sa gitna, ang kanyang presensya ay namumuno, na parang nakasuot siya ng isang suit na gawa sa starlight. Si Vera, na nakatayo malapit, ay hindi maalis ang kanyang mga mata. Nakadikit ang kamay niya sa labi niya habang pinagmamasdan ang paghinga niya sa lalamunan. Oh my gosh, kamukhang kamukha niya ang bida na lagi kong pinapangarap. Isang boses, mahinahon at puno ng init, ang umalingaw sa espasyo, DNA Activated Access Granted. Welcome, Mr. Marshall Ortega. Ang liwanag ay kumikinang, at ang isang masayang dagandong ng dragon ay tila umaalingaw sa hangin habang ang mga sinag ay sumasayaw at naghiwalay. Sa isang mahinang pag-click, bumukas ang engranding pinto, inilantad ang daan sa kabila. Wow! Ito ay hindi ka panipaniwala. Ito ay hindi totoo. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Anong sabi? DNA door something. DNA activated na pag-access, tanga. No doubt about it now. This Villa is Marshall. Wow, kaya siya ang super big shot. Siya ay napakabata at napakagwapo. Huwag kalimutan ng mayaman. Ang mga Miller ay isang biro. Jose Dumbases called him a street rat. How stupid can they be? Ang mga tao, parehong online at sa silid, ay sumabog sa nasasabik na bulungan. Ang mga Miller, gayunpaman, ay nagyelo, ganap na nagulat. Hindi ito maaaring totoo. Hindi nawala ang tingin ni Hank kay Marshall habang tumatakbo ang kanyang isip. Nanginginig ang kanyang mga paa, at kinailangan niyang mahuli ang sarili sa gilid ng kalapit na upuan. Si Alice, nagulat pa rin, ay bumangon mula sa sahig. Nabuksan talaga. Hindi pwede. Walang paraan. Ito ay tiyak na isang uri ng pandaraya. Saglit na tumahimik ang silid, pagkatapos ay napalingon ang lahat kay Alice. Malinaw ang tingin sa kanilang mga mata, wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Ito ay tulad ng sinusubukang ipaliwanag ang apoy sa isang taong hindi pa nakakita nito, o nagsasabi sa isang uod tungkol sa paglipad. Paanong ang isang taong napakababaw at mabilis manghusga ay nagdududa pa rin sa katotohanan sa kanyang harapan? Ang lalaking ito, na lampas sa kanyang liga, ay paulit-ulit na napapailalim sa kanyang kahihiyan. Si Don, napailing pa, nagsimulang natauhan. Ang mga Miller, na pagtanto niya, ay isang gulo. Kung ang Gills ay nag-isip ng isang unyon sa kanila, ito na sana ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa nila. Ang pinakamasamang uri ng pagkakamali. Isang malamig na panginginig ang bumalot kay Don. Mas tuwid siyang tumayo, matatag ang boses at puno ng awtoridad. Nagdesisyon na ang Gills, sabi niya, tapos na ang engagement nina Zachary at Alice.